Murang kuryente ba kamo? Si Senator Marcoleta na ang bahala dyan. Hindi niya nakalimutan yung pangako niya nakaraan. Pero bago natin pag-usapan yan, ay dito kasi tungkol sa papalit bilang Senate President, ay ang gusto ng mga netizen, si Senator Marcoleta daw. Ang gusto nilang maging Senate President. Eh ito si Soto ay mukhang tagilid. O dito po sa post po ng unofficial Ronald Bato de la Rosa Solid Supporters, ang sabi po dito, Soto iginiit na hindi niya nilalakad ang kanyang intensyon na maging Senate President. Ay mukhang ala na. Ayon kay Senator Tito Soto, gusto niya na ang kanyang mga kasamahan ang mismong boboto sa kanya at hindi niya ito ilalakad para lang siya ay makakuha ng sapat na numero para maging Senate President. Parang may pinapakinggan siya. Bakit yung maging katapat ba niya sa botohan ay nilalakad na ba? Sabi niya, so kung ihahalal ako ng aming mga kasama at sila'y nag-uusap-usap para gawin ito, tatanggapin ko, wika niya. Ang tanong, gusto ba ng taong bayan na ikaw ang magiging Senate President dyan? Kasi sa mga nag-comment, ito sabi nila, oh, Realton Real, sabi ni Realton Real, Marcoleta is better attorney pa. Sabi ni Ami Lama, Senate President gusto namin si Rodante Marcoleta, period. O sabi ni Nida Ashton, hindi rin ikaw ang gusto namin maging Senate President. Marami dyan na deserving, gaya ni Marcoleta. Ang takaw mo sa kapangyarihan. Grabe naman kayo makatakaw sa kapangyarihan. O isa pa, sabi ni De La Salde, mas magaling at matalino si Marcoleta, hindi siya mukhang pera. Tingnan nyo naman yan. Nakita po kasi ng karamihan po kung ano po yung performance niya sa kamara. Kahit galit na yung mga katabi niya, tuloy pa rin siya kung ano yung tama. Tuloy pa rin siya sa ginagawa niya na sa tingin niya ay naayon naman sa batas at hindi talaga nadadaan sa ganyan. So ito pag-usapan po natin yung atat na iba dyan na naniningil na. Nasaan na ba daw yung pinangako ni Senator Marcoleta tungkol po sa kuryente? Eh alangan naman, kakaupo lang tapos matutupad agad yan. Siyempre gawin niyang priority ngayon, no? Priority na gawing batas yan. Kasi pag pumasa ito, kung hindi man pumasa, baka sisihin nyo siya kasi ito yung priority niya. Kung pumasa man ito, tuloy-tuloy na yan. O, diba? Ito po sa post po niya. Sabi, may pag-asa tayo. Dito sa post po ni Marcoleta, Senator Marcoleta. Senator Rodante Marcoleta, as seasoned legislator, files his first 10 measures for the 28th Congress. As a first-term senator, his priority proposals are focused on lowering energy costs, empowering barangays, strengthening agriculture, and protecting the OFW and urban poor's rights. Pangunahin sa aking mga panukala ayon sa kanya, ang pagsulong ng murang kuryente, panahon ng ating tugunan ang paghihirap ng ating mga kababayan at mabigyan sila ng laban sa pang-araw-araw, Senator Marcoleta said. Oh, yan na po. Hindi niya nakalimutan. Pero yung mga nananawagan na siya yung gawing Senate President, sa ngayon po kasi, ay mayroon na tayong nakuhang bulong-bulungan kung sino yung napag-usapan. Mukhang, sa akin lang ha, mukhang si Escudero pa rin ang mananatiling Senate President. Pero depende pa rin yan kung magbago po yung mga bulong-bulungan ngayon kung sino yung susuportahan nila. Ganun pa man, kung hindi man si Senator Marcoleta ang magiging Senate President, sana kung sino yung magiging Senate President dyan, ay ibigay kay Senator Marcoleta ang Blue Ribbon Committee. Yan po ang gusto talaga nating mangyari. Kasi sa Blue Ribbon Committee, dito po makakagalaw talaga si Senator Marcoleta para imbestigahan yung mga kawatan sa gobyerno. Yan yung para sa kanya. Gusto din naman niya. Eh kakausapin nga daw niya kung sino yung magiging Senate President at ibigay sa kanya yung Blue Ribbon Committee. Kaya yan talaga ang dapat na mapasa kanya. Okay lang kung sino na wag lang si Soto. Okay na tayo kahit si Chis Escudero ulit. Okay sana si Marcoleta pero ito may magandang para sa kanya. Para yung mga kawatan mabubuking na. Diba? Hanggang dito na. Thank you.